Isang malaking pagbabago na naman ang nangyari para kay XRP. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa trading o presyo, kundi sa mas malalim na papel ni XRP sa regulated finance. Inannounce po ng digital asset platform na si Uphold ang isang bagong feature na nagbibigay daan sa mga users na makautang gamit ang kanilang XRP nang hindi po kailangang ibenta ito. Ang hakbang na ito ay naglalagay kay XRP sa parehong lending framework kasama po sina Bitcoin, Ethereum at saka USDC. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong dito ay ano po ba ang ibig sabihin ng bagong feature na ito? Sabi po rito, the landscape for XRP has shifted again. And this time, the change is tied directly to its evolving role within regulated finance. Uphold, a well-known digital asset platform, has launched a feature allowing users to borrow against their XRP or other digital asset holdings without selling them. Yan, paliwanag natin yan. Ang bagong feature daw po ni Uphold ay nagbibigay daan sa mga XRP holders na manghiram ng pera habang ginagamit ang kanilang hawak na XRP bilang collateral. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang ibenta ang kanilang mga coins para magkaroon ng liquidity. Ito po ay malaking hakbang dahil pinapakita po nitong si XRP ay hindi na lamang isang speculative asset, kundi isa na po siyang bahagi ng tunay na financial system. Sa market impact, ang ganito pong sistema ay maaring magbukas ng pinto para sa mas maraming mga investors na gamitin si XRP bilang collateral. Kaya maaari pong tumaas ang demand at price stability sa mga darating na buwan. Ang sunod naman na katanungan ay bakit po ba napakahalaga ng inclusion ng XRP sa lending framework? Sabi po rito tungkol dyan, the move adds XRP to the same lending framework as Bitcoin, Ethereum, and USDC, positioning it as a viable form of collateral in the financial system. Ayan po ang pagsama kay XRP sa parehong lending framework ni Bitcoin, Ethereum at saka USDC ay napakalaking milestone. Dahil dito, opisyal na pong kinikilala sa XRP bilang isang asset na may sapat na kredibilidad para magamit po sa mga regulated lending transactions. Sa madaling salita, maaari na siyang gamitin ng mga bangko o lending firms bilang collateral na katulad ng mga traditional na asset. Ang market impact po nito ay kapag mas maraming financial platforms ang tumanggap kay XRP bilang collateral, tataas po ang kanyang halaga at magiging mas stable ang presyo nito sa long-term market. Paano naman po tinanggap ng XRP community ang balita? Sabi rito, Ripple Bullwinkle, a popular voice in the XRP community, highlighted the development in a post on X, emphasizing how significant this step is for the asset's perception and utility. Ayan, ang XRP community po ay tuwang-tuwa sa balitang ito. Si Ripple Bullwinkle dito, na isang kilalang influencer sa community, ay agad po na nagbahagi ng kanyang reaksyon dito sa X. Ayon sa kanya, ito ay napakalaking hakbang para baguhin ang pananaw ng mga tao kay XRP mula po sa pagiging isang speculative coin patungo sa pagiging isang lehitimong financial instrument na may totoong gamit sa ekonomiya. Sa market impact, kapag positibo po ang sentiment ng community, karaniwang sumasabay ang market activity at nagkakaroon po ng dagdag na buying pressure sa mga susunod na linggo. Ano naman po ang ibig sabihin ng borrow without selling? Sabi rito, you can borrow against your XRP without selling a single coin, he said in his video, noting that these marks a transition from viewing XRP as speculative to recognizing it as a financial instrument with tangible use. Ayan, ang ibig pong sabihin ng borrow without selling ay maaari kang manghiram ng pera habang hawak mo pa rin ang iyong XRP.
hindi mo kailangan itong ibenta para lang makakuha ng liquidity. Ipinapakita po nito na si XRP ay hindi na tinitingnan bilang simpleng asset na pang-trade, kundi isang lehitimong financial tool. Sa ganito pong paraan, nagkakaroon si XRP ng bagong pagkakakilanlan or identity bilang isang digital collateral na maaasahan. Sa market impact, ang ganito pong utility ay nagdaragdag ng confidence ng mga investors at nagpapalawak ng paggamit kay XRP sa labas ng trading. Kaya mas nagiging solid ang kanyang market position. Ano naman ang ibig sabihin ng XRP bilang collateral asset? Sabi po rito tungkol dyan ay for years, XRP has been at the center of discussions about utility versus speculation. Bullwinkle described Uphold's decision as a moment where real-world financial integration is becoming visible. By enabling users to leverage XRP as collateral for loans, Uphold effectively treats the asset as a credit-worthy instrument rather than a trading vehicle. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Matagal na daw pong pinagdidibatihan kung si XRP ay may tunay bang gamit o isa lang speculative asset. Pero sa desisyon po ni Uphold, malinaw na binigyan na siya ng papel bilang isang credit-worthy instrument. Ang paggamit po kay XRP bilang collateral ay tanda ng mas malalim na integration sa tunay na mundo ng finance. Hindi na lang siya basta tinitrade. Ginagamit na rin siya sa mga loan agreements na may regulasyon. Ang market impact po dito ay ang ganitong paglipat mula sa speculation papunta sa utility ay nakapagpapataas ng tiwala sa asset. Kaya posible pong mas maraming institution ang pumasok sa XRP market. Ngayon ay bakit po ba tinuturing itong sinyales ng institutional confidence? Ayan, sabi rito ay this shift reflects growing institutional confidence and XRP's stability and liquidity. As Bullwinkle explained, that's not DeFi chaos. That is regulated real-world financial integration. Ayan, ang desisyon daw po ni Uphold ay nagpapakita ng lumalaking tiwala ng mga institution kay XRP. Hindi ito tulad ng mga DeFi platforms na kadalasang walang regulasyon. Ang sistemang ito ay nakapaloob po sa regulated finance na nangangahulugang kontrolado at maayos ang risk management. Dahil dito, mas marami pong kumpanya at bangko ang nagiging komportable na tanggapin si XRP bilang bahagi ng kanilang portfolio. Sa market impact, ang institutional confidence ay nagdudulot po ng matatag na kapital at long-term investors. Kaya pwede pong magtulak sa presyo ng XRP pataas sa loob ng mas mahabang panahon. Ano naman po ang epekto nito sa adoption ni XRP? Sabi rito, the ability to borrow against XRP signals that parts of the financial sector view it as dependable security. Bullwinkle pointed out that financial institutions are using it as a collateral, which he called a mark of confidence. Paliwanag po natin yan. Ang kakayahan daw na magamit si XRP bilang collateral ay patunay na nakikita na siya ng ilang institution bilang isang maaasahang asset. Kapag ginagamit na siya ng mga financial institutions sa kanilang mga loan transactions, ibig pong sabihin ay tinatanggap na siya bilang ligtas at credible security or may kredibilidad bilang security. Ito po ay malaking hakbang patungo sa institutional adoption. Kaya sa market impact, kapag lumaganap pa ito, posibleng mas maraming bangko at kumpanya ang maglalagay ng pondo kay XRP na maaaring magdulot ng sustained bullish trend. Ngayon ay paano po nito tinutulungan ang mga holders ni XRP? Sabi rito, the feature allows XRP holders to access liquidity without liquidating their positions, reinforcing the token's role as both a store of value and financial tool.
Ayan, ang bagong feature daw ng Uphold ay nagbibigay po ng napakalaking benepisyo sa mga XRP holders. Dahil hindi na nila kailangang ibenta ang kanilang tokens, napapanatili pa rin nila ang kanilang investment habang nakakakuha ng liquidity. Sa ganito pong paraan, nagiging mas flexible ang paggamit kay XRP kung saan ay maaari po siyang maging store of value at sabay na financial tool. Sa market impact, ang kakayahang magamit bilang collateral ay nagpapalakas po ng retention rate ng mga holders, kaya nababawasan po ang selling pressure sa market. Paano naman po binabago nito ang papel ni XRP sa traditional na finance? Sabi po rito, Uphold's move aligns with an industry-wide push to bridge digital assets with traditional financial systems. By offering asset-backed loans against XRP, Uphold has provided a new avenue for liquidity management and portfolio flexibility. Ayan, ang ginawa daw po ni Uphold ay bahagi ng mas malawak na layunin ng crypto industry. At yan po ay ang pagdugtungin ang digital assets at ang traditional na finance. Sa pagbibigay po ng asset-backed loans, nagiging mas madali para sa mga investors na gamitin ang kanilang crypto holdings bilang tulay sa mas malawak na ekonomiya. Ibig sabihin, mas nagiging lehitimo at functional po sa XRP sa mundo ng mga bangko at saka credit systems. Sa market impact, sa pagdami po ng ganitong integration, tumitibay ang posisyon ng XRP bilang isa sa mga pinaka-maasahang digital assets sa regulated finance. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay sa lahat ng ito, malinaw po na si Uphold ay nagbigay ng napakalaking tulak para sa tunay na paggamit kay XRP. Hindi na lamang siya coin na pinagkakakitaan sa trading, kundi isang asset na ginagamit na ng mga institution sa aktual na lending system. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay tanda ng maturity ni XRP bilang isang financial instrument. Kung magpapatuloy po ang ganitong klaseng adoption, posible nating makita si XRP bilang isa sa mga unang cryptos na ganap na integrated sa global financial system. Ang laro ay talagang nagbago at si XRP sa pagkakataong ito ay isa sa mga nangunguna. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.